Kuya Raygun. Ayan mga kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel sa Kuya Raygun Vlog. And ayan, ngayong araw na to is muli po nating aayudahan po si La Justin. And syempre ang kanyang angel. Ayan. Pangalan? Anong pangalan? Gisa Oro. Gisa Oro. Anong nangyari sa mukha mo? Ayan o. Sa Madan. Bakit? Anong nangyari? Ba't nasugatan yan? Ha? Saan tumama yan? Oo. Nadapa. Nadapa ka? Mag-iingat ka kasi hindi maganda yung nasusugatan sa mukha. Papangit ka. Tingnan mo ako pangit. Di ba dalawa na tayo? Ayan. Hindi. Ingatan mo yung sarili mo ha. Lalo na dyan o. Kasi buti di sa mata. Pag naglakad, dahan-dahan magtatakbo ha. Kumusta si ate mo? Namimiss mo si ate mo? Ano nangyari? Inuwa na. Bakit kinuha? Hindi mo namimiss? Nakakausap mo? Saan? Rati Maria. Tinatawagan nyo? Yung tita mo? Anong sabi? Ayos man daw. Ayos man daw siya? Ay grabe. O kantahan mo ako. Kanta na. Sige na, kanta. Wala man si ate mo na. No? Kaya lang magsulo. Ikaw na lang magsulo? Mag-isa ka na lang? Pwede kanta ka na. Kanta. Timo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ay, very good talaga si Gisa. Very good ano? Very good. So ayan, kausapin natin si papa mo. Yan, at meron siyang kasama ngayon. Yan. Yan mga kalingap, nandito po sila Justin. Meron siyang kasama. Grabe, kasama oh. Yan, hindi yung bunay. Anong pangalan Justin ni ate? Excuse. Michelle, ate Michelle. Ayan. So, mga kalingap, nandito sila Justin and may kasama siya. Kaso meron namang nawala. No? Kuya Justin, ikaw muna kausapin ko. Anong nangyari at wala na si Oo. Kasi pinakuha na ng ina. Pinakuha na ng ina. Pinakuha na ng nanay niya. So, ano naman si Christine? Okay naman daw sa doon. Lagi ko naman yung kinukumusta. Okay lang naman daw. Lagi mo naman kinukumusta. Lagi mo naman nag-aaral siya doon? Nag-aaral. Nag-aaral din? Buti na transfer. Kasi hindi ko pinayagan na hindi siya matransfer. Pagkakuha ng bata, pinaano ko yung transfer agad. Pinatransfer mo kaagad. So ano yung status nun? Makakabalik pa ba siya? Depende daw. Paano depende? Kapag gusto ng bata makabalik, pwede daw siya magbalik. Pero pag hindi, wala naman. Hindi naman pwede makabalik pag ayaw naman. Pag ayaw na ng bata. Pero sa tingin mo, ano yung relasyon yung dalawa ngayon? Yung si Christine sa'yo? Siguro masasabi natin na mas ano pa niya sa tunay niyang ama. Mas gusto niya doon sa tunay niyang ama? Gusto niya pa kasi kumbaga lukso ng dugo. Bata baga yun. Oo. Siguro baka pagdating ng araw, makaano din. Makapag-isip. Oo. Pero ang mahalaga ngayon, may contact ka pa rin. Opo. Tapos itong si Gisa, nag-uusap pa rin sila. Opo. Sa tingin mo, ano yung naging problema? Bakit
sumama doon? Ano naman siya, gusto naman talaga siya sumama, kundi ako lang talaga nung ayaw at saka yung ina. Ayaw, kasi ayaw ng mama niya. Oo, kaso di ko lang alam kung bakit pumayag ang ina na sumama siya. Okay naman yon, at least yung relasyon nyo ng papa niya, Okay naman. okay naman kayo. At si Christine, wala naman naging problema sa iyo. Wala naman. Anytime na gusto niya bumalik, Nakakabalik. makakabalik. So, ano ang plano mo doon? Ano lang, kung gusto. In case na gusto mo hilingin na magbisita siya dito, magbibisita naman siya? Wala naman problema, pwede man po. Pwede naman yung ganon? Opo. Wala namang problema na halimbawa, sinabi mo, Wala naman. punta ka dito, magbisita ka, gusto ka makita ng kapatid mo, Wala naman po. okay naman. Yung papa niya, ayos naman. Ayos naman po. Okay naman daw na Okay naman. hindi kaya mama siya sa papa niya dahil sa kagustuhan ng mama niya. Hindi naman, kagustuhan din ng bata. Gusto rin ng bata. Kumbaga hindi mo napilitan yung bata. Hindi na. Gusto rin talaga ng bata. Kaya wala namang pangpepersa na nangyari. Wala na. Maganda yun. Ayan si ate, may kasama siya Baka pwede mo ipakilala dito yan, Justin. Opo. Ay, Lakasan mo yung voice mo. ito nga pala yun na sinasabi ko sa inyo dati sa vlog na meron akong niniligawan na gusto ko puntahan sa kaso malaya yung pinuntahan ko na para lang siya makuha. Ngayon, andito na siya sa kasama ko na po. So, galing pa siya ng Cebu. Nagpunta po ako sa Cebu. Nagpunta ka sa Cebu. Paano mo siya nakontak? Paano kayo nagkakilala? Sa amin lang po, mga kaibigan. Mga kaibigan, parang rito-rito. Ganun. Buti, pumayag si ate. Pumayag naman kasi ano naman. Ano? Kumbaga, ang kwento ng buhay niya, mas ano pa sa buhay ko, kumbaga. Ano yung kwento ng buhay niya? Kasi isa rin siyang ampon din siya. Ampon siya? Wala din siyang magulang na uuwian, kumbaga. Kasi yung nagpalaki sa kanya, namatay na. Namatay na? Namatay na yung nag-ampo sa kanya, iniwan siya dun sa Madre, pa ang tawag doon, yung Madre. Oo, Madre. Doon sa pinaampon. Pinaampon siya doon? Nung lumaki na siya, nakaya na niya yung sarili, kumbaga, binitawan na siya. Binitawan? Kung hinayaan na siya kung saan na siya pupunta. Kaya, Kausapin ko si ate ha. Okay lang ate? Okay lang? Tapos, paano mo nagustuhan si Justin? Sa ugali. Sa ugali? Ano yung ugali ni Kuya Justin? Mabait mo po. Mabait man? Malalahanin. Alalahanin. Matulungin. Ayan, si ate po is hindi rin nakakakita si ate. Yung liwanag, nakikita ko man. Pero yung mukha ng tao, hindi na. Yung kumbaga liwanag lang, may liwanag. So may ibig sabihin may ilang percent na pwede ka makakita? Siguro, baka. Ano sabi sa iyo ng may nakapagsabi na ba sa iyo na specialist sa mata? Sabi ng nung tinatingnan ko, sabi na pwede naman daw, pero yun lang, transplant. Transplant? Ano yung inborn ba yan? Hindi. Dati nakakakita ka naman? Opo. Ano nangyari? Paano nangyari yun? Tigdas. Tapos, yun, sa mata na sa mata na, naapektuhan yung mata mo. Naapektuhan yung mata. Ano nangyari? Di na napa-check up? Di na napagamot? Hindi na napa-check up. Ilang taon ka na po? 32 na po ngayon. 32 ka na ngayon? Si Justin, ilang taon na nga si Justin? 37. 37? So, yung pagitan nyo, 5 years. Ibig sabihin, dalaga ka talaga na nakuha ni Justin? Ay, hindi, may ano na po ako, may isa na po akong anak. Hindi naman kami nagsama nung tatay. Yung tatay? Ano man yun? Bulag din yun. Bulag din?
Noon, opo. Ilang taon ka po na nabulag? 3C. 13 years old. So, buti pa si ate, nakita niya yung kagandahan ng mundo. Ng kapaligiran, ano? Nakita mo. Si Justin, wala talaga. Inborn ka, Justin, di ba? Hindi naman. Hindi. Tiplas din. Ha? Tiplas din. Tiptas din. Apo. Pero 7 years old pa lang. So, may naalala ka pa nung na... May naalala pa pero hindi konti, kumbaga. Konti lang kasi 7 years old pa lang. 7 years old? Ganun pala Hindi yun. kagaya ng ng dati. Hindi gaya yung sa akin na Medyo, kumbaga buo na yung isip, buo no? na yung isip. Hindi mo ba namimiss yung mga nakikita mo noon? Dati, parang pero Hindi mo ngayon, matanggap dati. oo, ngayon parang nasasanay na. Sanay ka na. Dati talagang Parang hindi ko matanggap. hindi mo matanggap dati. Opo. Ibig sabihin, nanlumo ka. Oo. Parang namroblema ka Parang noon. yung nawala na ng pag-asa. Pag-asa, Pero ngayon okay naman. natanggap mo na. Opo. Sa pagsasama nyo, ano man yung na-experience mo kay Justin, yung pagsasama nyo sa ugali niya, Oo. sa buhay nyo, ngayon na meron ka ng kapartner, ano po yung ano mo? Yung nakikita ko sa kanya, yung paging matulungin niya, tapos yung may sariling sikap ba? Responsable, kumbaga sa Oo. talagang hindi ka pababayaan, parang gano'n. Yung anak mo, asan po? Doon sa Cebu, kukunin pa namin yun. Kukunin nyo rin. Magkaedad nito. Kaedad niya rin, ni Jisa. 4 na taon. Si Jisa, kumusta man sa'yo na ano? Okay lang naman. Tinawag na akong mama. Tinawag ka ng mama. Opo. Ano yan, ano turing mo sa kanya? Siyempre, anak ko na yung ano ko. Anak na rin yung turing mo. Kumbaga, kung mahal mo si Justin, mahal mo na rin ang anak niya. Maganda yon. Anong masasabi mo sa anak niya, kay Jisa? Naalala ko yung anak ko. Ano yung anak mo po? Babae din. Babae din. Opo. Sa bahay ni Justin, nakarating ka na? Ay, hindi pa. Ngayon pa lang? Opo. Alam mo bang napakalapit ng bahay niyan? Tumawad si Justin. Oo, napakalapit ng bahay niyan. Ano ka naman, sanay ka naman sa paglalakad? Sanay naman po. Sanay. Yung bahay niyo doon sa Cebu? Ay, hindi. Lang ako doon, nag-upa. Nag-upa? Pero hindi ako taga doon. Taga Negros po ako. Ako bilib ako kay Justin. Kasi si Justin talagang pinuntahan ka pa. Biruin mo isang bulag. Puntahan yung Cebu. Samantalang ako, takot man ako pumunta doon sa Cebu. Oo. Nakakakita ako pero hindi ako basta-basta pupunta doon para lang. Doon. Delikado man doon sa Cebu kasi maraming doon. Lantad yung doon. Yung nagagamit ng pinagbabawal. Nagamot? Ganon. So, bilib ka kay Justin? Opo. Na, doon mo na sukat yung pagmamahal niya sa'yo, doon mo nakita na seryoso yung tao? Buti na lang mayroong, tumutulong sa'yo para makilala si Justin. Nakilala mo siya sa kaibigan mo ba? Oo. So, magkatrabaho talaga kayo? Sino? Si Justin? Oo, ngayon. Magkatrabaho na kayong dalawa? Yan ang bilib ako kay Justin, mga kalingap. Kasi, ito si ate, pangalan niya ni ate? Michelle po. Ate Michelle. Talagang pinuntahan pa talaga sa Cebu? No? Justin, ang tibay mo. Sino kasama papunta ron? Wala? Ikaw lang mag-isa? Okay. Buti ka pa Ako, sa tagal-tagal na panahon, nung June lang ako nakasakay ng eroplano. Eroplano ka ba o bus? Aeroplano? Mga papira ka. Dagat yun, tawilan. Hindi, magbabarko. Ay, Diba? Hindi, pag namin dito, pag nagbarko lang kami pag uwi. Barko, diba? Sakay kayo sa bus tapos barko papunta rito. Matnog, diba? Mas lain naman. Nagano kami, Masbate. Masbate. Bilib talaga ako sa'yo. Pero ilang lipat? Bali 3 yun. 3 lipat? Grabe. Yung pamilya mo, okay lang na sumama ka kay Justin?
Wala naman akong kamag-anak doon sa Cebu. Ibig sabihin, mag-isa ka na lang talaga. Opo. So, ikaw na lang din ang nagdesisyon na, sumama sa kanya. Ang grabe, bilib ako sa dalawang ito. Anong plano niyong dalawa? Saan kayo titira? Nagtrabaho pa rin. Trabaho na lang, mas focus ka na lang sa trabaho. So, yung anak mo, paano yan? Ganun pa rin. Sustinto na lang. Sustinto pa rin. So, mas focus ka na ngayon sa pagtatrabaho. Lalong-lalo na mayroon ka ng girlfriend. Asawa na yun, di ba? Asawa na. Bilib ako dito kay Justin eh. Punta ng Cebu. Samantalang ako di pa nakarating ng Cebu. Ang pagmamahal talaga, Paano mo na, naisip na seryoso ka na talaga dito kay, sa Michelle, no? Opo. Oo, kay Ate Michelle. Kasi, syempre, mag-iisip ka, kaya, baka mamaya pagdating doon, Indianin ako nito, hindi ako, Kaya nga diba? Ako na hindi ako nagtigil na habang nag-alam ako ng mga About sa kanya. about sa kanya, tapos yung mga kakilala niya, nagtatanong-tanong ako kung okay ba siyang tao Kung ano yung status. at kung ano mangyari sa akin doon pagdating. Kaya panay ako ng tanong-tanong. Panay ka ng tanong. Paano yun? Sinundo mo siya sa airport? Hindi. Hindi? Sa SM lang din siya naghintay. Doon sa trabahoan mo po? Ay, hindi. Sa Sa- SM. Sa SM ka nagtatrabaho? Hindi. Doon ko lang siya inintay. Sa SM? Bro, bibilib ako dito sa pagmamahala ng dalawang ito kahit walang nakikita. Tanong-tanong na lang. Parang ganon. Opo. Kaso nga lang, nadagdagan nga sila ng isa, nawala naman ng isa. Diba? Kasi nawala po si Christine. Nakilala mo na yon Sa video call. sa video call? Ang boses. Kumusta naman yon? Nakausap mo siya? Ngayon, hindi na. Nung nakaraan, nakausap mo pa? Nung nakaraan pa yun. Sayang at hindi man lang kayo nagpang-abot. Hindi mo man lang siya kumbaga nayakap in person. Ngayon, nag-i-start ka na rin magtrabaho po, Michelle? Oo. Doon sa pinagtatrabahoan niya? Oo. Ano po yung mga trabaho niyong dalawa? Massage po. Massage, naghihilot. Kaya nagmamassage. Yun po yung trabaho Pero ng ako dalawa. matagal na akong nagmamassage. Ano pa yun? 2009. 2009, nagmamassage ka na talaga. Si Justin? Justin, ilang taon? Anong year ka nga nagsimula, Justin? 2016. 2016. Mas matagal na experience ni ate kisa sa'yo, no? Pero araw-araw ka naman nagmamassage. Pero doon sa Cebu, doon nakakapagod ang biyahe doon kasi, palipat-lipat kayo ng, marami mang branch doon. Araw-araw, palipat-lipat. Hindi permanente. Hindi. Di katulad dito kay Justin, isang lugar lang yan. Paano yung kitaan doon? Parehas lang din? Iba doon. Paano yung kitaan yun? Ang doon, hati. Hati? 50-50? Sa doon naman sa Cebu, equal share. Paano equal share? Halimbawa, ikaw maka 400 ka. Kayong lahat. Hatiin sa lahat? Oo. Ibig sabihin, iipunin lahat ng kita ng bawat isa. Tapos kung tig 400 kayo, kayong lahat rin. Yun ang maano niya. Ibig sabihin, kahit walang hilot yung isa, walang massage yung isa, kikita pa rin siya. Oo. Kasi Kahit kasama ano siya. lang. Halimbawa, 10 kayo magkakasama. Oo. Tapos yung nakapaghilot dyan, nakapag-massage dyan, Dalawa lang yung sa kanya. dalawa lang. Oo, Meron pa rin. Oo, meron pa rin siya. Equal pa rin sa lahat. Kumbaga walang lamangan. Walang uuwing luhaan. Kumbaga lahat talaga kikita lahat. Kaya natawag ng equal share, mga kalingap. So, trabaho kayo, ang unang minamassage nyo, yung magiging boss nyo. Kasi sinusubukan niya kung Yung may-ari ng ng masahian. massage, spa, parang ganon. Hindi, nasa mall yun. Sa mall lang. Sa labas lang kayo. Sa loob, Sa loob din ng mall. pero may stall kayo doon? Meron. So, ang unang magiging customer para pag nag-apply ka, yung may-ari muna. Para malaman kung gaano kayo kagaling. Parang ganon. So, kumusta man Justin yung performance mo doon? Okay naman po. Nagustuhan naman ng
Ano? Nagustuhan naman. Ayaw nga nila ako pa. Ayaw na gani, pabalikin dito. Ayaw na pabalakin? Ay, magaling pala si Justin talaga mag-massage? Sa tingin mo, sino magaling sa inyong dalawa? Kasi doon sa paglalaki, siya. Pag babae? Lahat naman ng magagaling. Depende na lang sa mo. Sa pagmamassage mo. Sa pagmamassage mo? Depende sa customer kung sinong niya ba. Sino yung magustuhan niya? Ikaw, masasabi bang isa ka sa pinakamagaling doon? Tama lang. Mahista-hista. Napaka-humble ni Ate Michelle. Tama lang. Tapos ang pinagkaiba dito, ang babae lang ang nagmamassage doon. Kahit sino? Kahit sino. Pati lalaki. Pero kapag ang customer mag-request ng lalaki, wala kang magagawa. Dahil ang customer man yung nag-ano. Kasi kung ako man, halimbawa magpapamassage ako, kung gusto ko talaga yung malakas, di ba? Lalaki yung gusto ko talaga namang massage sa akin. Pero kung yung magmamassage babae, maganda, hindi na ako nakapagpigil. Joke lang. Hindi. Ako kasi mas gusto ko talaga yung malakas magdiin. Lalaki. Oo. Kaya, hindi, may mga babae din malalakas. Meron naman po. Di ba? Mas malakas pa sila magdiin sa babae. Ay, sa lalaki. Meron naman po. Depende kasi yan sa training o kaya sa lakas ng babae, di ba? Kasi may mga lalaki naman, malakas sila. Pero yung step by step, no? Di ba? Hindi naman makukuha yung mga mga points. Mga points. Oo. Sa tingin nyo, parehas lang yung training yung dalawa? Magkaiba. Magkaiba? Paano mo nasabing magkaiba? Saan naman siya? Sa TISDA? Ikaw? Sa DSWD po. Doon sa Cebu. Paano? Anong ibig sabihin pag sa DSWD? Anong pagkakaiba? DSWD at TESDA? Mabutiwan ko lang yung sa kanila kung nagbibigay ba ng allowance. Kasi yung sa amin, nagbibigay ng allowance tapos lahat ituturo nila. Nung 1 year kami noon, hindi lang kami sa massage, saka focus sa massage. Tuturuan kami lahat, paano ka magluto, paano ka maglakad na ikaw lang. Ganon ang training. Pati nakapag-training ka dyan, na sabi mo wala kang pamilya, wala ka nang uuwian. Ay, social worker mo yung sa akin. Tinulungan ka talaga. Ako ng social worker. Ano nangyari sa pamilya mo? Bakit? Ano nangyari? At biglang nawala? Nawalan ka ng pamilya? Yung mama mo, yung papa mo? Wala na sila. Namatay na? Namatay na. Kumbaga, mga kapatid? Ay, wala. Ako man lang yung nila. Mag-isa kang anak? Ang hirap ng gano'n, paano yung source nyo, yung income nyo? Paano yun? Yung kita mo sa'yo din. Yung kita niya sa kanya din. Ay, isa lang. Isa lang? Sino nagtatago? Ikaw? Kasi ikaw babae. Ayan, nawala si Christine kasi kinuha na ng tunay na magulang. Oo. So hindi man hindi man natin masisisi kasi hindi naman talaga may tunay na siyempre kung dapat sundin natin yung batas. Kumbaga kung ano yung gusto ng anak at gusto ng tunay na mga magulang, yun ang masusunod, no, Justin? Pero yung pagmamahal mo kay Christine, hindi nawawala. Anytime na kailanganin ng tulong mo, support ka pa rin kay Christine. Ayun. So anong plano mo dito sa bubuuhin mong pamilya? Anong mga plano mo? Kasi nandito ka na naman ulit sa panibagong magpapamilya kasi meron ka na naman bagong asawa. Anong plano mo dyan? Ito, kumbaga magtiyaga lang kung ano na naman ang panibagong pagsubok na darating. Kumbaga, gusto ko lang talaga na may kasama kasi kapag once na di ko kaya magalaw, ang bata, mayroon lamang mag-asikaso. Kasi parehas kayo bulag ba? Pero kahit pa paano, mayroon naman yan. Kaya naman niya maggawa sa loob ng bahay, kaya naman. Pero seryoso ka kay Ate Michelle? Opo naman. Kinikilig ako. Baka mamaya, next month, next year, may bago ka na naman, ha? Sa tingin mo, sa bagay, yung una, talagang tapat naman to si Justin. Talaga, tapat siya mo. Tapat, kasi
Di ba? Yung una mo, siya yung nang iwan sa'yo. Siya yun ang Hindi ikaw yung nang iwan. Hindi. Swerte naman ni Ate Michelle. Kasi si Justin talaga makikita kung tapat yan magmahal eh. Ikaw, ano masasabi mo sa sarili mo? Bilang, siyempre, si Justin, no? Talagang masasabi mo ba talaga na mahal na mahal mo na si Justin? Oo. Ano yon? Kasi walang forever daw eh. Ikaw, magagawa mo bang maging forever ninyong dalawa? Ay, nung ano ko dati, ako man ang iniwan ng ano ko Ikaw dati. din yung iniwan. So, yung sitwasyon nyo pala parehas. Ikaw din ang iniwan, si Justin, siya din ang iniwan. So, kayong dalawa ang natira. Kaya kayo na lang din ang magsama. No? Diba? Grabe. Magbubuo kayo ng panibagong pamilya. Ano nalalaman nyo kung pogi yung boyfriend nyo? Halimbawa, yung minamahal mo, paano malaman kung pogi at maganda, Justin and Ate Michelle? Ay, hindi ko man pero yung ibang bulag na inborn, nila, alam nila. Alam nila kung gwapo? Oh, Saan? Sa boses ba? kapaon lang nila yung Kakapain? Yung mukha? Kakapain lang yung mukha. Oo. Yun ang... Ikaw, hindi ka inburn. Hindi. Kaya hindi, Paano mo malaman kung pogi? Saan ka bumabase? Wala mo naman akong ideya dyan. Saan ka bumabase? Sa boses na lang? Hindi. Saan? Kasi, may yung boses, may pangit naman na boses na Napogi yung tao. Yung boses ko, ano masasabi mo? Ay, hindi naman ako marunong ng boses. Pero pangit yung boses ko. Ay, hindi naman po. Kasi yung inborn, alam nila na sila, alam na nila lahat. So ikaw, wala ka pang idea kung paano mo malalaman Wala kung po. magandang lalaki yung... Wala po. Ano yan, kumbaga, saan ka nagbase? Sa Sa pagmamahal mo, ugali. Kasi sa ilang buwan, di ba naman makikita yan yung ugali ng tao. Siyempre, sa una, okay. Di ba? Pero nagtampuhan na kayo? Wala po man po. Wala pa man. Ibig sabihin, malambing talaga kayong dalawa sa ngayon. Talagang puro lang kayo kasiyahan, ganon. Lang sa trabaho. Ay. So, ano masasabi mo kay Justin? Gwapo o ano? Ay, hindi ko naman alam. Hindi ko na alam. Sabi mo daw nang nakakakita. Ano? Daw. Pogi. Oo. So doon ka na lang nagbase sa sinabi? Pero yung sa akin, hindi naman yun ang pinaka-importante, yung ugali. Yung ugali, yung importante. Doon ka na lang bumase. Believe din ako sa kanya. Kay Justin? Parang hindi bulag ba kapag gumalaw. Totoo yan. Paano mo nasabi? Ano yung mga talent niya? Ano yung mga nakita mo na bakit nasabi mo na parang hindi siya bulag? Yung pag maglalakad, tapos yung magawa sa loob ng bahay. Mga gawaing bahay. Magaling. Magaling? Grabe. Justin, paano mo nalaman na maganda yung ito si Michelle? Hindi ko man alam. Maganda. Hindi mo. Saan ka nagbase? Nagbase lang ako sa kanya kasi tinanong ko siya sa pagkatao ko kung tanggap niya. Tinanong ko ito lahat, hindi ko tinago kung ano yung problema na hinaharap ko. So sabi niya wala naman daw problema sa kanya, okay man daw sa kanya. So ibig sabihin, seryoso siya. Tanggap kung anong meron ka. Tanggap kung anong meron. Sa ano masasabi mo sa ugali niya? Hindi man siya yung may mga maarte baga, di ba? Yung babae may maarte. Hindi naman. May masilan. Opo. Gusto ganito, gusto ganon. Opo. Hindi man siya ganon? Hindi man. Paano mo siya ma-describe? Kasi describe ko kasi nakaranas na rin ako ng isang babae na sobrang arte na siloso kung ano-ano. Silosa. May yung bagang matapang ba? Matapang? Ano, bakit? Sinasaktan ka ba nung una? Ganyan, puro silos nga nangyayari. Parang kumbaga nawawala yung diskarte nyo sa buhay dahil puro away, parang gano'n. Puro away. Tapos? Sa tingin ko naman kay Michelle, wala naman. Okay walang naman gano'n? Walang gano'n. Ano ba yan? Magaling ka pa kumapa ng mga dinadaanan nyo? Kapag nasanay na ano naman. Yung terrain doon sa lugar. Kasi alam mo ba,
akyat baba yung lugar ni Justin. Ay! Kaya, ano yun? Kagaya doon sa Negros. Hindi ba sa'yo sinabi ni Justin na ganun yung lugar niya? May bangin sa paligid? Oo, hindi ako nagsisinungaling kasi ako sa totoo lang, kumpleto ako. Normal. Pero hirap na hirap ako doon sa lugar nila Justin. Kasi makitid yung daan. Merong daan doon na kasya lang yung dalawa mong paa. Pagka nagkamali ka, hulog ka doon sa ibaba. Bangin yun. Sa bangin. So doon mo ka na siguro makakaranas na gagapang ka doon. Kasi dati doon sa amin, nakakakita po man ako, hindi pa ako, Hindi ka pa numbulag? Hindi pa ako nahirapan. Oo, ngayon, wala ka na talaga makita. Wala na. Anong strategy ang gagawin mo, Justin, para kay Ate Michelle? Para maging safe siya na makarating doon sa bahay mo? Ha? Kapit lang siya sa akin. Uy, grabe. Kapit lang at wag bibitaw. Wag lang. Yun. Katulad ng pag-ibig, walang bibitaw, walang mangiiwan. Ano man pagsubok yung darating, sabayin niyong haharapin. No? Sana, kaya Justin, kasi abangan ko yung kwento ng buhay niyo. No? Kasi ako hanggat nandito ako sa pagbablog, no? At mayroon ako, hindi ko kayo bibitawan. Pagbuo kayo ulit ng panibagong pamilya, kasama ang mga nakaraan nyo na mga anak, no? Ituring mo siya na tunay mong anak, no? Ate Michelle, si Gisa, and ikaw naman, Justin, ituring mo din na tunay mong anak, yung anak ni Ate Michelle, no? Kasi nagtiwala siya, sumama siya sa'yo dito, diba? Napakalayo ng lugar natin, Justin. Diba? Nagtiwala siya, diba? Yung sarili niya talagang pinagkatiwala niya na sa'yo. Sana maging maganda at hindi na matulad sa dati, no, Justin? Ikaw pa di, anong ma-advise mo sa kanila? Pareha silang hindi nakakakita. Yun nga napahanga nila ako kasi yun nga, dahil sa sitwasyon nila. Pero andun pa rin yung love nakita ko. Ha? So, sa kayong dalawa, yung pagmamahal, kasi si ate sumama pa dito. Paano mo may describe yung love? What is love? Love para sa akin, love is like a lollipop that you can dilap-dilap. Naintindihan nyo? Yun sa akin, di ba? So, seryoso, ang may papayo ko sa kanilang dalawa. So, una-una, magmahalan silang dalawa. I-respeto ang bawat isa, no? Magkaroon ng, importante sa pagmamahalan doon yung trust. No, magtiwala sa isa't isa. Hindi, yung trust na ayan, pagkatiwala yung isa't isa, no? 100% magmahalan kayo. Sana mas lalo pang maging matatag yung pagsasamahan, pagmamahalan. Kung may pagsubok man, maging matatag lang kayo dun. Para sa inyong pagmamahalan, syempre nandiyan na kayo sa sitwasyon na bubuo din kayo ng pamilya nyo. At syempre kung anong meron kayo ngayon, importante yung tanggapin nyo ng buong buo. So, di ba? Halimbawa, si Tatay Justin may anak, syempre kung gaano niya kamahal si ate, pangalan nito? Michelle. Ate Michelle, di ba? Kung gaano niya kamahal yung anak niya dun sa una, ganun din dito kay Tatay Justin. Vice versa yan. Si Tatay Justin naman, ganun naman, iparamdam kung sa anak na kung sakali na, di ba? Anak ni ate. Ganun din yan. So, importante talaga yung love na 100%. Sabi nila 50-50. Hindi ako naniwala dyan. Kasi ako pag nagmahal 100%, bibigay ko talagang lahat. Ay, grabe. Matindi na si Alpi. Lahat ibibigay ko, pati laman ng balit ko. Ay, grabe. Sabi ko nga, ibibigay ko ang lahat sa minamahal ko. Masunod ka lamang. Ay, grabe. Patindi. Justin, ano masasabi mo sa advice ni Alpi? Wala. Wala kang masasabi? Wala. May naintindihan ka ba dun sa mga sinabi niya? Meron naman. Ayun. Kasi, base sa mga kwento mo, base sa pag-usapan natin sa ilang taon na binablog kita, nagka-problema, naghiwalay kayo dahil sa mga selos-selos, di ba? Oo, naging kumbaga hindi yung yung dati mong asawa, kumbaga hindi niya natagpasan ang pagsubok, yung tukso. So nagkaroon siya ng panibagong asawa at iniwan ka. No. So maganda at sa ilang taon, no, na single si Justin.
Ngayon ulit nakakita at nagtibok ulit ang puso ni Justin. Grabe. Kung nagtago ka lang doon sa bundok, hindi ka makakapag-asawa, Justin. Hindi. Buti at lumabas ka sa kabihasnan. At hinanap mo ulit kung ano ikaw. Hinanap mo ulit kung anong pwede mangyari sa'yo, yung future mo. So ngayon nandyan na yan. Magbubuo ng panibagong pamilya kasama si Gisa. Ano pangalan ng anak mong isa? Yung sa akin, ano po, Hope Emerald po. Oh, grabe haba. Hope Emerald. Oo. Babae din. So sa tingin mo, ibibigay naman sa'yo ng DSWD yun? Pero marami pang Francis. Maraming pagdadaanan. O ano masahe mo kay mama mo? Ha? Ayan, mama mo bagayan na, oh. Ano masasabi mo, Gisa? Gusto mo yan si mama mo? Ay, grabe. Napakabait na bata. Meron akong dala dito, Justin, oh. Mayroon akong ibibigay sa inyo ito. Biscuit. Uy, wow, may bigas pa. May mga noodles, bigas, dilata, tinapay, gatas, kape. So, kumpleto yan. So, Justin, galing yan kay Kuya Michael. May mga dilata, kape, biskwit na pwedeng pangkain-kain nyo doon sa bundok. At mayroong itlog. Uy, bang. May itlog yan. Ano ka ng balunan? Ayan, Kuya Justin, galing ito kay Kuya Michael. Ayan, pati itlog, bigas, kape, mga dilata, noodles na habang nag-stay. Ilang araw kayo? Anong plano nyo? Mag-i-stay doon sa bundok? 3 araw. 3 araw. Opo. Mas anong feeling na may minamahal? Yung sa akin naman, maganda kasi kapag may problema ka, May malalapitan. May malalapitan. Inspirasyon. Oo. Yeah. Inspirasyon, kumbaga Kasi yung problema mo, yung iba, kapag ikininto mo sa ibang tao, mamartis ka pa. mamarites. Ayan, napakasaya at napakaganda ng ano nyo. Kumbaga kwento. O, ayan, Justin, bigay ni Tita Joy Makaraig. Ito, oh. Magaling ba si ate mga pa ng pera? Tingnan mo nga kung magkano ito. Ayan. Ayan, oh. Kapain mo para malaman mo. Ay, hindi ko na. Hindi mo alam yan? Hindi ko na alam. O, si Justin, pakita mo kay Justin. Ano ba to? Yan. Ay, ano to? 1,000. Ha? 1,000. 1,000. O, di ba? Ang galing ni Justin. Maram. Maaram? Maram mo. O, alam mo yan? Alam mo na marunong siya sa ganyan, sa pera? 1,000. Ha? Hindi. Sabi ko, ginapa. Kinakapa niya. O, pero alam niya kung magkano. O, paano malaman, Justin? Paano malaman? Ano mo sa kanya? Ayan, ano mo para matuto si ate. Ha? Alin? Saan? Saan haplasin? Yan. Yan. Ano yan? Ano yan? Tuldok. Sana ni. Yan. Ano yung tuldok-tuldok na yan? Yan ang palatandaan mo ng 1,000? Yan. Ngayon, natuto ka na. Yung isa pa. Ito, galing naman ito sa akin. O, ikaw naman ang kumapa. Hindi talaga kaya? Hindi kaya? O, pasa kay Justin. Ay, wala na dito. Nabura na yung ano niya. Nabura na? Ito, 500 ata to. Uy, grabe! Ang galing talaga! Mas lalo kang napahanga? Di ba? Naalala ko yung kasama ko doon sa Iloilo. Magaling din maghaplas ng pera. Galing din sa pera yung Alam niya rin? 500 daw? 500? Grabe. Diyan, Justin, anong palatandaan mo dyan? Hula na lang? Hula na lang? Hula na lang daw. So, yan ay galing kay Tita Joy Makaraig. Oo, at yung isa ay galing sa akin. So, budget nyo yan. Di ba? Thank you po. Budget nyo yan. 1,500 plus meron kayo dito mga groceries, itlog, bigas. So, kompleto. Sa 3 araw nyo, hindi nyo pa mauubos yung mga groceries na yan. Oo. At least, hindi na kayo magastos. Yung pera nyo dyan, nakinita nyo, itago nyo para sa anak nyo at para sa sarili nyo. Ano masasabi nyo? Kay Kuya Michael,
kay Tita Joy, and sa akin, ako si Kuya Regan Vlog. Yung pagayahan ang sinasabi ko sa iyo. Magandang maraming salamat po. Ano yung kwento mo sa kanya, Justin? Ang ganito ko sa kanya, yun yung na matulungin ka. Na ikaw yung nagano sa amin. Yung baga, ikaw yung inuutusan ng mga sponsor namin para mapaabot yung tulong na sa'yo. Sa amin. Pero hindi ka kumbaga, hindi na, kung ikaw lang yung ginagawa nilang gabay, yung tulay ba para makarating sa amin yung tulong. Ilang taon na nga tayo? Ano na sa, 2 taon na may higit. 2 taon, magtatatlong taon na, no? Magtatatlong taon na tinutulungan ka. Mga kalingap, si Justin at si Michelle, sana makapagbuo sila ng magandang pamilya, no? Yung mga anak nila mabigyan ng magandang kinabukasan. No, Justin? Ano yung first priority mo ngayon na meron ka ng asawa ulit? Ano yung una mong nasa isip? Ano yung gagawin mo para sa kanila? Ang gagawin ko sa kanila, talagang makabuo ako ng pamilya at yung nag-iisa kong anak. Oo. Mapatapos ko man lang. Makapagtapos. Hindi mo nahahayaan na magkawatak-watak ulit? Hindi na. Naging aral na ba sa yung nakaraan? Opo. Ayan. Maganda yan, Justin. Huwag mong pababayaan si Gisa at ang anak niya. Ngayon, nagpaplano siya na kunin yung anak niya din. Ano yung nasa isip mo? Ano yung plano niyong dalawa? Tutulungan mo siya? Tutulungan ko siya na makuha niya yung anak para totally talaga mabuo kami. Mabuo kayo. Opo. Yung mga mahal niyo sa buhay na maging magkakasama kayo. Opo, kaso kailangan talaga ng Nang? Process ng mga papilis. Papilis kasi nasa DIS yun. So, ano may hiling mo sa ating mga viewers ninyong dalawa? Anong may hiling nyo sa ating mga viewers, sa sponsor? Ano yung may hiling mo, Justin? Ang mahiling ko lamang sa mga nakakita sa amin ngayon, sana patuloy pa rin kayo na sumuporta sa amin at huwag kayong magtigil na magsuporta sa amin na habang ganito kami ngayon nasa kahirapan pa, sana andyan kayo lagi at sana yung anak niya na makuha talaga namin para kay Kuya Michael, ano yung mo? Syempre si Kuya Michael, mamimiss ni Kuya Michael si Christine. Alam mo bang mahal na mahal ni Kuya Michael si Christine? Opo. Mahal na mahal niya yung dalawa niyong anak, si Christine at si Jessa. So alam ko, kasi hindi pa alam ni Kuya Michael yung sitwasyon na si Christine kinuha na, no? So ngayon, sigurado malulungkot yun sa balitang ito. Anong masasabi mo? Ano yung masasabi mo doon sa sitwasyon ngayon? Ang masasabi ko lang po sa Tito Michael na sana wag kayo malungkot na nawala si Christine Joy. At wala rin po akong magawa kasi tunay na po na magulang ang kumuha. Ayaw ko man ibigay. So ako yung mapapasama kapag hindi ko ibinigay. So doon sa bata, wala namang problema na napunta doon. Sa tingin mo, nasa mabuting kalagayan naman? Nasa mabuti naman po na kalagayan. At anytime na mag-request ka na dumalaw sa'yo, dadalaw naman? Opo, pwede naman po siya dumalaw. Nasaan na siya? Anong lugar na siya ngayon? Nasa ang lugar? Legazpi. Opo, malapit lang po. Maganda. At least may malinaw na tayo na maisasagot kay Kuya Michael. Oo. Anong pasalamat ka, Gisa? Kay Tito Michael. Tito Michael, Dankeschön. Tito Michael. Dankeschön. Thank you sa lahat. Ikaw, Ate Michelle, ano masasabi mo dito sa ginagawa namin, pagtulong sa inyo, kay Tito Michael at sa mga tumutulong? Ang masasabi ko lang po ay thank you po sa lahat. Sobrang mga mabait kayo po. Kasi
tinutulungan yung mga ano. First time mo ba ito? Opo. Na may nag-vlog sa inyo? Opo. Mas maganda Na para anong tawag doon, parang may halo na hiya. nahiya ka. Ganun talaga yan. Pero ang mahalaga dito, yung purpose, yung pagtulong sa inyo, no? Ayan, mga advices para maging matibay kayong dalawa. Hindi naman tayo perpekto, pero at least maganda na mayroong nakakapag-advise sa atin. Pag may problema kayong dalawa, nag-away kayo, no? Mag-unawaan, intindihin, isipin bakit nagalit yung isa, no? Para sa susunod, no? Ay maitama, no? Ang mga ayaw niya at ayaw mo rin, pag-aralan yung dalawa, iwasan kung ano yung mga bagay na ikinagagalit ng isa para hindi na dumating sa hiwalayan. Ano? Ayun. So, ayan mga kalingap, maraming salamat sa inyo. Ayan po yung panawagan ni Justin, Tito Michael. Ayan, Dankeschön daw. At huwag ka daw po mag-alala, no? Kasi nasa mabuting kalagayan naman si Christine. So, mayroon naman pong pagkakataon, makakapag-request naman tayo na darating yung oras, pwede natin siyang pabisitahin dito or patawagan, ano Justin? Para makita at malaman pa rin natin kung ano yung sitwasyon ng bata na si Christine. No, ako man nalulungkot dahil nawala si Christine kasi napamahal na ako sa dalawang anak mo, Justin. Pero wala tayong magagawa tulad ng sinabi mo. So sundin natin kung ano yung batas, no? Ibig sabihin, kung nasaan yung tunay na magulang, yun talaga ang may karapatan. Ano, Justin? So ngayon tanggap mo na yan, Justin. Dati alam ko na may problema ka, hindi ka makatulog, stress ka pag nangyayari yung ganun, di ba? Opo. So ngayon naintindihan mo na. Naintindihan ko na po. Kasi bago pa man yun nangyari, nagtagal mo na yun ng 1 taon, nakakapilit na kunin. Kinukunin. Kaso ayaw ko din. Ayaw mo. So dumating talaga sa punto na Tanggap mo na rin. wala na rin ako magawa kasi pares na nag-decide na kunin. Ng tunay na magulang. Kulay ng tunay na magulang. So wala na rin akong lakas. Wala ka na rin lakas. Kumbaga dati may sumusuporta sa'yo yung asawa mo dati. Okay. Sa tingin ko, Justin, kinuha na yon at pinayagan na ng tunay mong, yung dati mong asawa. Pinayagan. Di ba? Pinayagan na dahil mayroon ka ng bagong asawa. Di ba? Yun ang nakikita ko. Hindi ko lang alam kung tama yung kutob ko. Para sa akin, ganun talaga. Kasi kahit hindi naman na kayo nun, nandun pa rin yung pagsiselos. Di ba? Meron ka ng panibagong asawa, so kukunin ko na yung anak ko. Ibibigay ko na dun sa tunay na ama. No? Pero ganun pa man, okay lang yon. Ang mahalaga, safe pa rin yung bata, naaalagaan pa rin ng tunay na tatay at namomonitor mo pa rin. Ano? Ayun. At gusto naman ni Christine, hindi siya pinilit, no? Hindi naman. Ayun. So, ayan mga kalingap, ang kwento po ng bagong magkatipan. Oh, grabe. Maganda dito, no? Abangan ko ang kwento nyo. At sana, wish ko lang sa inyo, maging masaya kayo, no? Maging masaya kayo sa habang panahon na magkasama kayo. At sana, wala nang hiwalayan. No? Hirap at kinhawa, Ate Michelle. Oo. Ano mang pagsubok na dumating sa inyo, hindi ka bibitiw sa kanya? Hindi. Hindi. Masasabing mahal na mahal mo na talaga. No? Ayan. So yan mga kalinga, pagpapaalam na po kami. Maraming salamat po Kuya Michael, kay Tita Joy Makaraig, maraming salamat po. And syempre, sa lahat po na sumusuporta sa amin, no, ng mga viewers, mga supporters natin, mga Rochelle community, Kalingap community, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa aking channel at syempre dito sa kay Justin and Michelle. Ito yung panibagong kwento po ng aking pagbablog kasi nadagdagan na po ang membro ng kanyang pamilya ni Kuya Justin. Kaso nga lang, nabawasan din po ng isa. So, ganun pa man po mga kalingap, tanggapin natin kung ano man yung kagustuhan ng Panginoon para kay Justin and kay Michelle. Ayan, sana ngayon bumubuo ulit ng panibagong pamilya si Justin. Suportahan na lang natin. And sana wag po tayong bibitiw sa kwento ng dalawa. No? Ate Michelle and Justin, sana sa susunod lagi kayong magkasama.
kasama pag pupunta dito, no? At abangan ko kung ano ang mangyayari sa inyong dalawa, no? Sa panibagong kwento na pinasok ni Justin sa kanyang buhay. Agoy! Kaduso! Patingin nga ng yakap. Yakap man! Ay, para ay, naku, nahiya si Ate Michelle. Sana maging masaya kayo, no? Sana, patuloy lang. So, ayan mga kalingap, shout out po kay Manay Intay, si Sanders Official, Sis Aurora, and Manay Terry Anderson. And syempre, sa Golden Titas, kay Tita Elise, Tita Josie, Tita Beng, Tita Gina, Tita Cap, and Tita Sara, and Tita Virgo. And shout out din sa Team Canada Squad, kay Tita Linlin, Tita Annabel, yan, and Tita Angie, Tita Nancy. And sa lahat po ng grupo, no, na sumusuporta sa Rochelle, The Rock with Rachel, Team Dwarfs, Seven Dwarfs, Team Langga Group, yan, Team Pure Hearts, Fans Worldwide, at sa lahat po, hindi ko na isa-isahin, basta lahat po na sumusuporta sa amin na mga grupo and individual man. At huwag natin kalilimutan, suportahan si Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab, Roel of Malala, Graciel Morales, and syempre sa lahat ng mga Roboys. So yan po, hanggang dito na lang, and God bless po sa inyong lahat. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata, sa adventure ay isasama ka. Kabutihan lagi ang dala, saan man